Ito, ang topic po natin ay pinamagatan po pong maging matyagang maghintay. Ano po yung madali? Maghintay o hintayin? So, yung iba sa kakahintay, tatagal, sabi po nila. Tatagal bago dumating, di ba? So, hindi po ganoon kadali yung maghintay sa buhay po ng isang tao. Kasi may mga pagkakataon, di ba, nag-usap kayo, nakausapin nyo, ba't dito tayo sa SN, 9 o'clock? Pag-aalas 10 na, wala pa. Palagay nyo kaya, kayo po naghihintay. Ano po yung nagiging itsura na ninyo? Palagay nyo kaya, maganda pa po yung, ano nyo, yung mukha po ninyo. Baka po yung kumimake-up kayo, babae kayo, wala na. Sa inis, so, pinawisan po kayo, di ba? Sa kakapahit, wala pa. Pati yung buhok mo, medyo nagulo na, di ba? So, mahirap maghintay. Lalo na kung nagmamadali, tapos yung kasama mo, babagal. Iwanan na kita, kabagal ko. Dahil po kasi sa kakahintay. So, sabi po dyan, maging matyaga. Sabi mo nga, maging matyaga. Pag wala po kasi tiyaga, sabi po ng mga matanda, kung walang tiyaga, walang makakain linaga, di ba? So, pag-aaralan po natin. Sige po, basahin po natin yung ating talata sa umaga po ito. Ang sabi po dyan, kaya nga, mga kapatid, magtiyaga kayo hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tingnan ninyo ang magsasaka. Buong tiyaga niyang hinihintay ang mahalagang ani ng kanyang bukirin at inaabangan ang pagdating ng tag-ulan. Dapat din kayong magtiyaga. Tibayan ninyo ang inyong loob sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. So dito, nagbigay po dito ng halimbawa po yung Panginoon sa salitang maging matyaga, yung pong magsasaka. Ang sabi po diyan, kaya nga mga kapatid, magtiyaga kayo hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tingnan niyo ang magsasaka. Buong tiyaga niyang hinihintay ang mahalagang ani ng kanyang bukirin. So, halos dito mga magsasaka. Alam po natin yung sistema po ng pagsasaka, di ba? Makikita natin yung pagsasaka, talagang nandun po yung buong tiyaga po niyang hinihintay. Halimbawa, 4 na buwan bago po yung anihan. So talagang hinihintay po niya yung pag-aani. Kaya lang, wala po talagang eksakto. Kasi yung iba, sabi po nila, 90 days lang, magagapas na yan. Yung iba naman, 100 na. Hindi pa. Depende po sa panahon. Di ba? Kapag po tag-ulan, matagal bago mahinog po yung palay. At kung minsan, hinog na, hindi magapas kasi umuulan, di ba? Kaya naghihintay ka po talaga ng tamang panahon. Kaya lang, yung magsasaka talagang buong tiyaga niyang hinihintay. Kasi alam niya, yun yung sagot sa kanyang mga, sa kanyang buhay upang matugunan yung kanyang mga pangangailangan. Buong tiyaga po siya naghihintay. So sa buhay po natin, bilang isang mananampalataya ng Diyos, magkaroon po tayo ng ganoong katyagan. Hintayin po natin yung tamang panahon ng pag-aani. Amen. So, nagbigay po ako dito ng 3 mahalagang puntos na gusto kong tingnan po natin bilang mga mananampalataya ng Diyos. Ang sabi po sa una, sa mga katugunan ng mga panalangin. Nainip na po ba kayo dahil hindi pa tinutugon ng Diyos yung inyong panalangin? O tuloy-tuloy pa po kayong nananalangin? Kasi, yan po yung isa na dapat po nating tiyagaan. Yung katugunan ng Diyos sa ating mga pananalangin. At yung iba, dahil nainip na, huminto. So sa Bible, may isang kwento po dyan sa Luke chapter 18, verse 1. Ang sabi dito, babasahin ko po yung buong kwento, isinaysay ni Jesus ang isang talinhaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawawala ng pag-asa. Sabi po dito, dapat silang laging mananalangin at huwag mawawalan ng pag-asa. So yun po kasi yung itinuro sa atin ng Panginoon. Laging kang manalangin, huwag kang mawawalan ng pag-asa. At kapag nawalan ka ng pag-asa, hindi ka na mananalangin. Amen po ba doon? Kasi kapag nawala ka ng pag-asa, hinto ka na. Subalit kapag nandun pa yung pag-asa, magpapatuloy kang mananalangin. Amen.
So, basahin ko po yung kwento. Sinabi niya, sa isang lungsod, may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao. Sa lungsod ding iyon, may isang biyuda. Lagi siyang pumupunta sa hukom at sinasabi, bigyan po ninyo ako ng katarungan sa aking usapin. Binagyan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon. Ngunit, nang magtagal ay sinabi ng hukom sa sarili, kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang iginagala na tao, ibibigay ko na ang katarungang hinihingi ng biyudang ito, sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka mainis pa ako sa kakapunta niya. At nagpatuloy ang Panginoon. Pakinggan ninyo ang sabi ng masamang hukom na iyon. Ngayon, ipagkakaitian ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw at gabi. Sila kaya'y paghihintayin niya ng matagal. Sinasabi ko sa inyo, agad niya ibibigay sa kanila ang katarungan, ngunit pagbabalik ng anak ng tao, may darat ng pakaya siyang mga tao may pananampalataya. So makita natin dito yung kwento ng babae, talagang bagamat yung hukom, walang takot sa Diyos, siya po ay patuloy po na lumalapit po doon sa hukom. Sabi niya, bigyan mo ko ng huspisya. Ibigay mo na yung huspisya sa akin kasi matagal na akong pabalik-balik dito. Kaya lang, dahil itong hukom na to, walang takot sa Diyos, nagtagal talaga. Umabot po ng panahon. Subalit, nung dumating yung tamang panahon, makita natin, pinugon ng likong hukom yung hinihingi po ng babaeng bao. So sa buhay po natin, bilang isang nananalangin sa Diyos, lagi natin sinasabi, ang Diyos ay may tamang panahon. Amen! Kasi ang kausap po natin sa ating pananalangin, walang iba kundi po yung Diyos. At ang Diyos, sabi po ng Bible, lahat ng bagay dito sa ibabaw ng lupa ay nagaganap sa panahong itinakda po ng Diyos. So ang Diyos may tamang panahon doon sa panalangin po natin. Maghintay lamang po tayo. Amen. Magkaroon po tayo ng katiyagaang maghintay. Kasi bilang tao kung minsan nagmamadali po tayo. May kasabihan nga po yung mga Tagalog. Yung ang matuling, ano po ba yan? Lumakad. Kung matinik ay, gano'n po ba yun? Malalim. So, ano lang? Smooth lang. Hintayin mo yung tamang panahon ng Diyos. Amen. Kasi Diyos po yung kausap po natin sa pananalangin eh. Subalit kung tao lang yung kausap po sa sinasabi mo, pwede ka mag-alinlangan. Di ba? Ibibigay kaya ng kausap ko na yun yung hinihingi ko sa kanya. Di ba, be? Pwede ka manalilangan kasi tao lang po siya. Na nilapitan mo, na sinabihan mo, na kung ito ay ibibigay sa iyo. Subalit, sa pananalangin, ang kausap po natin dito, Diyos. Amen. At kung naniniwala ka sa Diyos at nananampalataya ka sa Diyos, ang Diyos ay alam niya yung tamang panahon upang tugunin ipagkaloob yung ating mga kahilingan. Kagaya po ng kwento po dito ng Bible, sabi nga, alam po ng Diyos yung lahat ng bagay na mabuti at makakabuti sa lahat ng ating mga panalangin. Sa Bible, mayroon nga po ako diyang ibigay na halimbawa, si Abraham, di ba? Si Abraham, ilang taon po siyang naghintay upang makamit po niya yung katugunan ng Diyos doon sa kanyang hinihingi. Ang sabi po na Bible ay 25 taon. Gano'n katagal po yun. At ang maganda po noon, imposible na magkaanak po yung kanyang asawa, saka po siya nagkaanak. Kasi yun po yung tamang panahon ng Diyos upang tugunin po niya yung ipinangako niya kay Abraham. So, ganun din po sa buhay natin. May tamang panahon ng Diyos sa ating mga panalangin. Ang tanong doon, patuloy pa po ba tayong nananalangin? O tayo po ay may ipinapanalangin? Kasi kung wala kang ipinapanalangin, wala kang hinihingi, wala ibibigay sa iyo yung Diyos. Bakit ba ang naghihintay ka na wala kang hinihintay? Kasi wala ka naman pong hiningi. Amen. Ang sabi ng Bible, humingi kayo at kayo ay
bibigyan. Kaya nga bibigyan ng Diyos kasi may hiningi po tayo sa Kanya. Kaya mahalaga yung pananalangin, samahan po natin ang tiyaga. At tayo po ay maghintay doon sa tamang panahon na pagtugon ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Dito nga po sa pamumuhay natin, dito sa kalagayan po natin ngayon, halimbawa yung mga estudyante, dapat magtiyaga ka hanggang sa matapos ka ng grade 6, hanggang sa matapos ka ng high school, hanggang sa matapos ka ng senior high, hanggang sa matapos ka ng koleyo. Hintayin mo yung tamang panahon na matapos ka. Kasi yung iba nainip. Ayaw ka na mag-aral. Walang tiyaga. Huminto. Kaya nung nagkaedad, saka ako nagsisi. Sayang. Sabi niya ako, nagtiyaga lang ako. Sana natapos ko yung aking pag-aaral. Amen. Mag-isa pag-aaral buhay, di ba? Kung wala kang tiyaga na mag-apply, hindi ka magkakaroon ng hanap buhay. Kung wala kang tiyaga sa trabaho, hindi ka asenso. So, bahagi po yung tiyaga sa mundo na to. So, mahalaga, pinapakita ko po yun kasi lahat ng bagay na ginagawa po natin dito ay may tamang panahon na pagtugon sa ating mga ginagawa. Ganun din po sa buhay pananalangin. Kaya, nasabi nga po yung Luke sa Luke chapter 18 verse 1 na binanggit po dyan ng salita po ng Diyos, sabi niya, huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Lagi po tayong manalangin. Every day, sabi ko nga sa buhay mo, kung nagpipray ka ng hanap buhay, tuloy ka lang manalangin. Hintayin mo yung tamang panahon ng Diyos. Kung nagpipray ka ng tahanan, manalangin ka lang sa Diyos. Sa tamang panahon, ibibigay sa iyo ng Panginoon. Kung nagpipray ka ng sasakyan, manalangin ka sa Panginoon. Sa tamang panahon, ibibigay sa iyo ng Diyos. Amen! Kung nagpipray ka ng negosyo, hintayin mo yung tamang panahon, ipagkakalob ito sa atin ng Diyos. At sabi ko nga, kapag po ito ay nasa tamang panahon na, ang Diyos din po yung magbibigay po sa atin ng idea o kaisipan na mag-go na po tayo. Halimbawa, sasakyan, sige anak, bumili ka na. Panahon na pa, magkawa ka na sasakyan. Halimbawa, tahanan, panahon na, sige, pwede ka na magtayo ng tahanan. Kasi ang Diyos, nangungusap po siya upang maganap yung tamang panahon na pagtugon ng Diyos sa buhay natin. Amen! Yung saksi, iba gusto shortcut, mabilisan. Kaya nung nakita, pali pa. Ay, mali. Ay, wala. So kasi hindi pa siya tamang panahon. Sabi nga po ng mga matatanda, bawa yung bunga, hindi pa hinog. Pinitas mo, mapait, mapakula. Anong mangyayari? Hindi mo siya pakikinabangan kasi wala pa po yung tamang panahon. Amen! Kaya sabihin ko sa inyong katabi, hintayin mo yung tamang panahon ng Diyos. Kasi pagka hindi mo hinintay, wala po siyang lubusang pakinabang. Amen! At mahihintay ko siya kapag nandun po yung pananampalataya mo sa ating Panginoon. Kasi may pananampalataya ka, kaya umaasa ka na tutugunin ng Diyos yung panalangin mo. Kaya mahalaga po na makita natin yon. Upang magpatuloy tayong manalangin, sabi nga po ni Apostol Pablo, palagi kayong manalangin. Dahil naniniwala po tayo na ang Diyos ang nakakalam ng higit sa lahat sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Amen po ba daw? Kaya magpatuloy po tayo hanggang sa makamtan po natin yung pangako ng Diyos, katugunan ng Diyos sa lahat ng ating mga pananalangin. At higit po sa lahat, sabi ko nga, sa bawat pamilya po natin, na hindi pa po mananampalataya yung buong pamilya, huwag po tayo magsawang manalangin. Amen? Ipanalangin mo sila. Lord, patuloy po ako nananalangin sa aking buong pamilya at umaasa sa iyo na sila po ay kikilala at maglilingkod sa iyo. Amen? Kasi yung iba, huminto ng manalangin sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak, sa kanyang mga magulang. Sabi nila, bahala na nga sila. Hindi po ganoon. Mapalad po tayo kasi una, may ginamit po sa atin ng Diyos. Kung bakit po tayo ay nakaunawa at nakapakinig ng salita ng Diyos. Mayroon po mga taong nanalangin sa buhay po natin. May mga taong nagtiyaga sa buhay po natin. Kaya ganoon din po yung gawin po natin. Manalangin po tayo, magtiyaga po tayo
upang yung bawat mahal po natin sa buhay ay kumilala at manampalataya sa ating Panginoong Jesus. Amen! Kaya ang susi po ng lahat ng bagay ay wala pong iba kundi po yung panalangin. At naniniwala po tayo, ang Diyos ay may katugunan sa ating mga panalangin. Kaya magtiyaga lang tayo maghintay. At magugulat ka na lang kapag dumating na po yung tamang panahon, sasabihin ko lang sa buhay mo, Lord, salamat dahil tinugon mo na yung aking panalangin. Amen! Pangalawa, sa mga bunga ng iyong mga itinanim. So alam niyo po ba, kung minsan bilang tao na kailangan po yung tiyaga hanggang sa mamunga yung iyong itinanim. Diba? Bilang tao, nagtanim ka ng kamanyag, nagtanim ka na tawag nito, yung talong o kaya patola. Hihintayin mo talaga yung tamang panahon ng pamumunga. So, sa buhay po natin bilang mga tao, napakahalaga yung pamumuhay natin at ginagawa natin bilang mga tao upang tayo po ay mag-ani. Ang sabi po dyan sa Galatians chapter 6 verse 7, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili, hindi ba aking tuyain? Sa ibang salin ay dayain. Dayain ng Diyos. Kung ano ang iyong itinanim, ay tinanim ng tao, yun din ang kanyang aaninhin. Ang nagtatanim para sa sarili niyang laman ay aanin ang pagkabulok mula sa laman. Ngunit ang nagtatanim para sa espiritual ay aanin ng buhay na walang hanggan. Kaya wag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Kaya nga, basta may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. So yung buhay po natin dito sa ibabaw po ng lupa ay pagtatanim. Kung ano yung tinanim mo ngayon, someday, aaninin po natin. Kaya sabi dito ng salita ng Diyos, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili, hindi maaaring dayain ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Kaya kung ano yung gusto mong anihin pagdating ng panahon sa buhay mo, yun daw po yung ating itanim. Amen. Kung gusto mong umani ng kabutihan, pagtanim ka ng kabutihan. Ganun po kasimple. Hindi naman pwede magtanim ka ng kasamaan, tapos ang bunga po nito ay kabutihan. Kung nagtanim ka ng mabuti, aani ka ng mabuti. Kung nagtanim ka ng masama, aani ka ng kasamaan. At alam niyo po, ang pag-aani ay napakaganda. Nagtanim ka ng isang buto, gaano kadami po yung bunga niya? Madami. Tama po ba? Kagaya nga po ng kwento ng aking misis kanina, ano lang po yun eh. Tumubo lang po yung kalabasa na yun. Isang kalabasa. Yung bunga, kadami na. Sabi ko nga, magbawa ka lang isang araw, kakain ka na ng bulaklak, saka yung talbos kalabasa. Katagal na. Ganun po pala yung pag-aani. Kaya sa buhay po natin, walang kalugihan na tayo magtanim ng kabutihan. Amen. Kasi pag-aani ka ng napakaraming kabutihan. Subalit kung tayo po ay magtatanim ng kasamaan, marami din pong kasamaan ang magaganap sa buhay natin. Kaya paalala sa atin ng Diyos, sa buhay po natin, kaya huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Sabi nga sa takdang panahon, aani po tayo. Mag-check up na. Amen. Huwag kang sumuko, huwag kang uminto. Tanim ka lang ang tanim. Gumawa ka lang ng kabutihan. Gumawa ka ng kabutihan. Sabi, matutuwa ka na lang. Ay, salamat. Amen. May yung naman na ganito. Nagbibido ka sa bako, wala ka naman palang deposito. Hindi mo magganap. Pumunta ka sa BPO. Tapos, kahit na may ATM ka, wala ka namang nakadeposito. Wala kang bibido, di ba? Wala ka kasi deposito. Ganun din sa buhay na ito.
Gusto mong umani ng kabutihan, wala ka namang itinanim. Paano ka aali ng kabutihan? Kaya tayo, sinasabihan ng salita ng Diyos, nasabi po dito, kaya huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Sapagat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Hindi tayo hinto. Mag-aani po tayo. Kaya sabi pa dito sa 10, kaya nga basta may pagkakataon. Sabi ko yung pagkakataon. Yung paggawa po ng mabuti kasi, hindi naman po palakihan yan. Depende doon sa kalagayan po ng buhay ng bawat isa. Ano ba, kung sabihin po natin, ikaw po ay may bahay, may lumapit sa'yo, may pumunta sa'yo. Kahit na maliit lang na bagay, nagawan mo siya ng mabuti, nakapagkalit ka na naman. Pinainom mo lang siya ng kape na may kasamang pandisan. Kapag sa o kaya na, may mga taong naligaw na taga-ibang lugar, tapos na dapat na sa'yo, pinakain mo. Pagkatanim na po yun. Ano ba, dumating yung pagkakataon, may tricycle ka, nadaanan ka naglalakad, wala masakyan, sinakay mo, pagkatanim na po yun. Lahat ng mabuti na gagawin natin pagdating ng panahon, aalihin po natin. Amen? Amen. Eh sabi niya, kaya nga, basta may pagkakataon, ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao. Sabi niya dito, sa lahat ng tao. Tama po ba sa lahat? Hindi po pinipili kasi yung tao kung isa namimili na ginagawan po ng mabuti. Sabi niya, sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Yung mga kapatid mo sa pananampalataya, huwag mong palilimutan, nagawan po ng mabuti. Amen po ba doon? Kasi, someday, ang sabi ng Bible, aani ka. Huwag kang mainip sa mga bunga ng iyong mga itinanim. Aani ka sigurado. Amen po ba doon? Aani po tayo sigurado sa bunga ng ating mga itinanim. Kaya, sa pamumuhay na ito, paramihan po ng itinanim. Para marami kang alihin. Amen po ba doon? Di ba, literally, makikita natin yan eh. Madami kayo itinanim doon sa lote mo. Pag pumahali ka, madami. Nagtanim ka ng sitaw, nagtanim ka ng okra, nagtanim ka ng talong, nagtanim ka ng kalabasa. Abay, pagka nagsabay-sabay na umahali doon, ang dami mong aanihin na gulay, di ba? Ganun din sa buhay po na to. Kung madami kang tao ginawa ng mabuti, kung madami kang tao natulungan, kung madami kang tao na nagawan po ng tama, someday, aani ka. Umisan kasi, yung iba po kasi gusto nila, kapag ginawa mo ng mabuti ngayon, kinabukasan, ibalik mo sa kanya. Hindi po. Tutulog mo muna yan. Lalago mo na yan. Pagdating ng pamumunga, matutuwa ka na lang. Amen! Magpapasalamat ka na lang kasi inaano mo na yung bunga ng iyong itinanim. At higit sa lahat, yung pagtatanim po ng salita po ng Diyos. At kapag ito po ay naitanim sa puso ng tao at sila po ay kumilala sa iyo, kumilala sa Diyos, lagi ka po nilang aalalahanin sa kanilang mga pananalangin. Na Lord, salamat po sa buhay ko ng aking kapatid na yon kasi ginagawa ko siya, kaya ako nakakilala sa iyo, kaya ngayon ako ay naglilingkod sa iyo. Hindi lamang po mga bagay na material yung pwede po natin itanim, kundi pati yung salita po ng Diyos. Na sabi nga ng Bible, ang Diyos ang nagpapatupo at nagpapalago. Ang ginagawa po natin ay nagtatanim at nagdidilig. Kaya napakahalaga na makita natin yung kahalagahan nito sapagkat ang Diyos po ang magpapala sa buhay po ng bawat isa sa atin. At pasilipin po natin yung binanggit po sa Jeremiah 17. Yan. Sabi po dyan, sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Ito ay mandaraya at walang katulad, wala ng lunas ang kanyang kabuluhan. Akong si Yahweh ang sumisiyasat sa isip at sumasaliksik sa puso ng mga tao. Ginagantimpalaan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagantimpalaan ayon sa kanyang ginagawa. Yung Diyos, yung magbibigay po sa atin ng gantimpala sa ating mga pagtatanim, sa ating mga ginagawa, sa ating mga pamumuhay. Kung minsan po kasi bilang tao, hindi natin ito lubusang nakikita. Subalit sabi nga, higit sa lahat, nakikita po ito ng
Diyos. At siya po yung magbibigay sa iyo ng gantimpala. Ang ating ginagawa, sabi nga, nakikita po ito ng Diyos. Nasa puso pa lang po natin, kita na po ito ng Diyos. Sabi ko, bakit kaya bilagin po doon sa verse 9 yung puso? Kasi kung minsan, may mga gumagawa ng mabuti na pakitang tao lang. Di po ba? Madami pong, lalo na po ngayon, malapit na po yung eleksyon. Maganda, sabi ko nga, ginagawa ng tao yung isang bagay na paggawa ng mabuti mula po sa kanyang puso. Kasi sabi po dyan, balik mo kayo, Ray. Tama. Sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Ito yung mandawaya, wala katulad, wala ng lunas ang kanyang kabulukan. And 10, sabi niya, akong si Yahweh ang sumisiyasat sa isip at sumusubok sa puso ng mga tao. So, mula sa iyong iniisip kung paano gagawin yung bagay na yun na pagtatanim o pagtulong o pagkakawang gawa, nakikita na po yun ng Diyos. Sa isip mo pa lang, sa puso mo pa lang, alam na po ng Diyos yun. Kung ito ay totoo at tama at kalugod-lugod sa Diyos. Amen! Amen. O kaya kung ito po ay pakitang tao. Kasi pagkapakitang tao lang, wala po siyang gantimpala. Kaya kapag ang ginagawa mo bukal sa puso mo at kinalugdan ng Diyos, asahan mo, gagantimpalaan ka ng Diyos. Amen! Kaya, naniniwala po tayo sa buhay po na to na sabi nga, may bunga ang lahat ng ating mga itinatalim. Hintayin mo lang. Amen! Hintayin mo lang yung tamang panahon na magbunga at makinabang ang buhay ng bawat isa sa atin. Yung ginawa mong kabutihan, yung ginawa mong pagtulong, yung ginawa mong pagkakawang gawa, alam po ng Diyos yung tamang panahon kung kailan po niya ito gagantimpalaan sa buhay ng bawat isa po sa atin. Magpatuloy ka lang. Hindi ka pa umaalis. Please, magtanim ka pa para dumami pa yung alihin mo pagdating ng panahon. At sa buhay po na to, nakita ko sa sistema po ng pamumuhay po natin ngayon, bagamat hindi na po gano'n kasagana, yung pong sinasabi po nating noong unang panahon po kasi ang tawag po doon, balikatan. O yung pong, sa ibang salin, batawisan, ganyan. Tulungan, di ba? Kasi po noon talaga makita mo yung mga tao, tulong-tulong. Kapag may bahay ka na pwedeng buhatin at dala doon sa ibang barangay, ang dami, tulong-tulong yan. Tulong-tulong. At doon, dahil wala pong masyado pang makina, yung mga tao, may mga kalabaw, tulong-tulong. At noon, kapag kami nagpapakasal ka, lahat ng lamesa ng aming bahay, dadalhin. Yung mahabang upuan, dinadala. Nandun po yung tulungan. Di ba? Sabi ko, napakaganda ata ng panahon po doon. Yung pagtutulungan ng mga tao. So, dahil pag umuunlad po yung sistema po ng mga tao, ngayon hindi na po ganun. Kailangan, ang sistema po ay pinakailangan may pera ka. Para yung makapaghanda ka ng maayos. Di ba? Kasi hindi na po masyadong kayo yung tulungan. Hindi na po masyadong yun. Pero sa mga taong nagmamahal sa Diyos at nagmamahal sa kanyang kapwa, nandun pa rin po yung salitang pagtutulungan. Amen! Kasi alam po natin ito po yung mabuti at kalugod-lugod sa paningin po ng Diyos. At kagaya po ng ating sinasabi, sabi nga, sa pangalawa, sa mga bunga ng iyong mga itinanim. Sabi nga, maging matyagang maghintay sa mga bunga ng iyong mga itinanim. Dahil naniniwala po tayo sa tamang panahon, gagantimpalaan po ng Diyos yung ating pamumuhay, yung ating ginagawa bilang mga mananampalataya po ng Diyos. Amen? Kaya huwag po tayo maghinawa na tumulong. Huwag po tayo maghinawa na gumawa ng mabuti. At mismo, yung Panginoong Isus nung siya nabuhay din si Mabaw ng lupa, sinabi niya yung isang talinhaga na sabi po doon, lahat ng inyong ginawa sa pinakamaliit na ito sa aking pangalan, sa akin ninyo ito ginawa. So, yung ginawa mo mabuti sa iyong kapwa, sa Diyos kung pala natin ito ginawa. At ang Diyos din po yung magbibigay sa atin ng gantimpala. Pangatlo,
Yan. Ito yung pangatlo, yung sa pagbabalik ng Panginoon. Madaming mga tao na nawalan na po ng tiyaga na maghintay na bumalik po yung Panginoon. Sabi nga po sa isang talata po dyan, sa aklat ng Matthew 24:45. Ang sabi po dyan, sino nga ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba't ang pinamamahala ng kanyang Panginoon upang magpakain sa iba pang mga alipin sa takdang oras? Pinagpala ang alipin iyon kapag dinatnan siyang tapat. Sabi po dito, pinagpala ang alipin iyon kapag dinatnan siyang tapat na naglilingkod sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi sa inyo, gagawin siyang tagapamahala ng kanyang Panginoon sa lahat ng kanyang mga awi-awian. And 48, ngunit, yun na po yung isa, mainit. Ngunit kung ang masama, ang alipin yun, sasabihin niya sa kanyang sarili, matatagalan pa ang pagbabalik ng aking Panginoon. Kaya sisimulan niyang bugbugin ang kanyang kapwa, alipin, makipagkainan, makipag-inuman sa mga lasenggo. Babalik ang Panginoon ng alipin yaon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Bibigyan siya ng kanyang Panginoon ng matinding parusa at pagkatapos isasama sa mga mapagkunwari. Doon na matatangis siya at mangangalit ang ngipin. So alam niyo po, napakahalaga sa buhay natin bilang mga mananampalataya ng Diyos na magtiyaga tayo, maging matyaga sa paghihintay sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Amen po ba doon? Bagamat sabi nga po natin, matagal nang ibinabahagi na malapit nang dumating yung Panginoon. Alam niyo po kung bakit hindi po bumabalik yung Panginoon? Kasi gusto po niya, yung bawat pamilya po natin ay maligtas. Amen? Yun po, ibinagay po niya sa 1 Peter. Sabi niya doon, ang Diyos ay hindi mapagpabaya sa kanyang pangako. Kung bakit hindi pa siya bumabalik, ang nais po niya, yung lahat ng tao ay maligtas. Subalit sa Bible, sa Matthew 24, verse 14, sabi niya doon, isang palatandaan sa muling pagbabalik ng ating Panginoon Jesus, yung lalaganap yung kanyang mga salita. Sabi ko nga dati, yung paglaganap po ng salita ng Diyos ay mabagal. Kasi wala pa po noong masyadong internet, di ba? Noon, ang ginagamit lamang po natin, mga home Bible study, film showing, o kaya pagbabahagi ng salita ng Diyos noon sa luneta. Ganun lamang po yung mga pagbabahagi ng salita ng Diyos noon. Ngayon, nandyan na po yung internet. Kaya kapag po yung tao may cellphone, makakakita na po siya ng salita ng Diyos at makakapakinig na po siya ng salita ng Diyos. At kapag naganap na po yung sinasabi ng salita ng Diyos at lalaganap yung kanyang mga salita, ibig sabihin, napakinggan na po ng lahat ng tao yung salita ng Diyos, doon na po babalik yung ating Panginoon. Kasi ayaw po ng Panginoon na masabi po ng mga tao, hindi ko man po Panginoon, napakinggan lang yung mga salita. Hindi ko man po nabasa yung mga salita mo. Subalit, pinahintulutan ng Diyos na ito na po yung sistema po natin sa ating kapanahunan na may internet upang lahat ng tao maging nasa kabundukan. Pansinin po natin, di ba? Hanggang sa kabundukan, inaabot na po ngayon ng internet. At makita natin, yung mga tao nakakapakinig na po ng salita ng Diyos, nakakabasa na po ng salita ng Diyos. Kaya hindi lang po nila pwede sabihin na wala po nagpunta sa amin na nag-Bible study, wala po nagpunta sa amin na nagbahagi ng salita ng Diyos. Kundi yung kanyang cellphone mismo ay ginamit na po ng Diyos upang makapakinig po siya at makapagbasa na po siya ng salita po ng Diyos. Kaya mula doon, makita natin kung noon, lagi sinasabi natin, at sinasabi din po ng mga nagsulat sa Bible, kailan ba balik yung inyong Panginoon? Ngayon po, pwede natin sabihin, malapit na pong bumalik yung Panginoon. Dahil mabilis pong lumaganap po ngayon yung salita po ng Diyos. At sa pagbabalik po ng ating Panginoon Jesus, yun nga po, kagaya po ng kwento dito, na
may mga tapat talaga na naghihintay sa muling pagbabalik ng ating Panginoon at may mga hindi tapat sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Yun nga pong masamang alipin. Sabi ko sa 48, babasahin ko lang po ulit. Ngunit kung ang masama, ang aliping iyon, sasabihin niya sa kanyang sarili, matatagalan pa ang pagbabalik ng aking Panginoon. Kaya sisimulan niyang bugbugin ang kanyang kapwa alipin, makipagkainan, makipag-inuman sa mga lasenggo. Babalik ang Panginoon sa aliping ng aliping iyon sa araw at hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Bibigyan siya ng kanyang Panginoon ng matinding parusa. At pagkatapos ay sasama sa mga mapagkunwari, doon na matatangis at mangangalit ang ngipin. Ito yung malungkot. Ito yung sinasabi natin sa Matthew 24 na nanlamig. Una, nanlamig lang sa pananampalataya. Pangalawa, tumalikod sa pananampalataya. Hindi naman kasi agad tumatalikod yung isang tao na nakapakinig po ng salita ng Diyos. Ang unang nagaganap po dyan ay nanlalamig. Kaya, huwag po tayong manlamig sa pananampalataya sa Diyos. Amen? Kasi pag nanlamig ka sa pananampalataya sa Panginoon, may posibilidad na ikaw po ay tumalikod. Kapag ikaw ay tumalikod, ito po yung mga taong hindi po kalulugdan po ng Diyos. At ang dulo noon, sabi po dito ng Bible, doon siya tatangis at mangangalit yung kanyang mga ngipin. Kasi wala naman pong nakakaalam doon eh. At maging yung ating kamatayan, dalawa po kasi yung bahagi, yung pagbabalik ng Panginoon sa buhay po, sa ating sa buhay. Una, yung kamatayan mo bago dumating po yung Panginoon. Sino po ba yung nakakaalam na mabubuhay pa siya ng 5 araw, 1 linggo, 1 buwan, 1 taon? Wala naman, di ba? Kung loloobin ng Diyos, buhay po tayo. Kung di naman po loloobin ng Diyos, wala naman po tayo magagawa. Sabi ko, ako, ilang araw pa? Sa Friday, 5. Yung 5 days na yun, hindi mo alam yun. Hindi ko alam yun kung aabot ako na 16. Kung loloobin ng Diyos. Amen. Kasi hindi mo pwedeng sabihin yan. Sabi nga po ng Santiago, huwag mong ipaghambog yung bukas sapagkat hindi mo alam kung buhay ka pa bukas. Amen. Maging si King Solomon sa Kawikaan 27, huwag mong ipagyabang yung araw ng bukas. Kasi hindi mo alam yun. Ang alam mo lang, ayun, buhay tayo. Yung nga matisot ka lang, hindi mo alam yun. Tapos, napag pala yung ulo mo, patay ka, di ba? So, yun po yung buhay. Kaya dapat, sa buhay po natin, lagi po tayong handa. Maging matyaga po tayo sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. O kung tayo po ay kuhanin na po ng Diyos. At ang magandang katangian po natin, balikan ko lang po yung binanggit po sa Matthew. Ang sabi dito sa 45, sino nga ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba ang pinamamahala ng kanyang Panginoon upang magpakain sa iba pang mga alipin? Pinagpala, sabi dito sa 46, pinagpala ang alipin iyon kapag dinatnan siya tapat na naglilingkod sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, gagawin siyang tagapamahala ng kanyang Panginoon sa lahat ng mga ari-arian ito. So ito po yung maganda. Sabi nga, maging tapat po tayo na naglilingkod hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Tiyaga po tayo. Amen po ba doon? Maging matyaga tayo hanggang sa pagbabalik po ng ating Panginoon. Huwag po natin gayahin yung, matagal pa. Hindi mo alam, napisod ka, patay ka na pala. So, hindi natin alam yun. Kaya dapat, magtyaga po tayo. Maging tapat po tayo at magpatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ano po yung sitwasyon ng buhay natin? Lagi po natin sinasabi, yung buhay natin dito sa ibabaw po ng lupa, hindi natin alam. Diba? Sabi po ng iba, maganda na yung panahon, hindi pa rin. So sabi naman po ng iba, malakas yung ulan, may bagyo. Kaya kinasel po yung pasok. Tapos maganda naman pala yung panahon, nakasikat yung araw. So, yung pong tao, hindi po siya eksakto sa mga bagay na nagaganap. So tayo din po, ang buhay po natin dito,
Hindi natin alam. Ang mahalaga po doon, tayo po yung maging tapat na nagpapatuloy at naglilingkod hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon. Amen! Kaya po, ang topic nga po natin ay maging matyagang maghintay. At ang sabi po lang awit, may nakalaang bukas sa buhay natin. Okay, last verse. Ang sabi po dyan ni Apostol Pablo sa Timothy. Ang sabi po dyan, sundin mo mabuti na may katapatan ang mga inuutos sa iyo hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Jesus, Panginoong Jesucristo. Si dating sa panahong itinakda ng mapagpala at makapangyarihan ng Diyos, hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Nasabi dito, sundin mong mabuti na may katapatan ang mga inuutos sa iyo hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Sabi dito, habang naghihintay po tayo sa Panginoon, sundin po natin mabuti na may katapatan ang mga utos sa atin ng Diyos hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Habang naghihintay tayo sa Panginoon, magpatuloy lang tayo, mabuhay, lumakad, may katapatan, at gawin po natin kung ano po yung tama at mabuti at nakalulugod sa paningin po ng Diyos. Sapagkat sabi dito sa 15, si dating sa itinakdang na mapagpala at makapangyari ang Diyos. May tamang panahon po yung pagbabalik ng Diyos. Hindi natin alam yun. Ang Diyos ang malamang ang nakakaalam sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Hindi natin alam yun. Kaya maganda, habang inihintay po natin yung Panginoon, magpatuloy po tayo sa Panginoon. Amen? Dahil naniniwala po tayo, lahat naman po ng ating ginagawa sa Panginoon ay hindi po ito mawawalan po ng kabuluhan. Kundi lahat ng ating ginagawa sa Panginoon at gagawin sa Panginoon, ito po ay kanyang gaganting palaan. Amen po doon. Kaya sa buhay po natin, habang naghihintay tayo sa ating mga panalangin, tsaka tayo maghintay. Habang hinihintay po natin yung katugunan ng ating mga itinanim, magtyaga po tayo maghintay. Habang hinihintay po natin yung Panginoon, magtyaga po tayong maghintay. Dahil sa tamang panahon, lahat ng bagay, bibigyan po ito ng Diyos ng katugunan at katagumpayan. Amen!